Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong yayanig sa inyong mga puso? Isang kwentong magpapatunay na ang pagmamahal ng isang ina ay kayang suungin ang lahat, kahit pa ang pinakamatatayog na pader ng kasinungalingan. Sabi nila, ang bawat buhay ay isang himala. Ngunit paano kung ang himalang ipinagkait sa iyo ay bigla na lang magpakita sa isang lugar na hindi mo inaasahan? At ang tanging pagitan ninyo ay isang mundong gawa sa salapi at kapangyarihan? Ang mahinang tunog ng nebulizer ang tanging gumigising sa diwa ni Laya sa gitna ng kadiliman. Bawat singhap ng hangin na dumadaloy mula sa makina patungo sa maliit na maskara sa mukha ng kanyang anak ay tila isang panalangin. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang lumang papag. Hinahaplos ang maliliit na daliri ni Dalisay na mahigpit na nakakapit sa kanya. Kahit sa pagtulog nito, 5 taon. 5 taon na niyang pinapanood ang kanyang anak na lumalaban sa bawat paghinga. Ang butas sa puso nito, sabi ng doktor, ay unti-unting lumalaki. At kasabay nito, ang butas sa puso ni Laya ay lalo ring lumalalim. Kailangan na natin siyang maoperahan, Mrs. Malinaw, habang mas maaga, mas mabuti. Ang mga salitang yon ng doktor ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Kasabay ng presyong katumbas noon ay isang pangarap na hinding-hindi niya kayang abutin. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ang kinikita niya sa paglalabada ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain at sa mga gamot na nagpapanatili sa pagtibok ng puso ni Dalisay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, bumagsak sa kamay ng natutulog na bata. Agad niya itong pinunasan. Hindi siya pwedeng panghinaan ng loob. Para kay Dalisay, lalaban siya. Kinabukasan, isang mensahe sa kanyang luma at basag na cellphone ang nagbigay ng sinag sa kanyang madilim na mundo. Isang text mula sa agency na pinag-applyan niya. Congratulations, Laya Malinaw. You are hired. Start date, tomorrow, 7 a.m. Dakila Prime Holdings. Janitorial Services. Napahawak siya sa kanyang bibig, hindi makapaniwala. Ang Dakila Prime Holdings, ang isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Ang sahod ay doble sa kinikita niya ngayon. Ito na. Ito na ang sagot sa kanyang mga dalangin. Niyakap niya ng mahigpit si Dalisay na kagigising lamang. Anak, makakaya na natin, bulong niya habang hinahalikan ang noo nito. Pagagalingin ka ni nanay, pangako. Kinabukasan, suot ang asul na uniforme, pakiramdam ni Laya ay isa siyang langgam na napadpad sa palasyo ng mga higante. Ang sahig na marmol ng lobby ng Dakila Prime Holdings ay mas makintab pa kaysa sa salamin sa kanilang bahay. Ang mga taong naglalakad ay suot ang mga damit na katumbas na siguro ng 1 taon niyang sahod. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila bumubulong ng isang salita. Kapangyarihan. Ibinigay sa kanya ang mop at isang timba. Ang kanyang teritoryo, ang malawak na lobby. Habang itutulak at hihilahin ang pamunas sa sahig, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip si Dalisay. Bawat kuskos ay para sa gamot niya. Bawat patak ng pawis ay para sa operasyon niya. Bawat pagod ay para sa kinabukasan niya. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang ginagawa. Halos lumulutang ang isip sa mga pangarap na yon, nang isang malakas na tunog ng ding ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Bumukas ang gintong pinto ng elevator sa kanyang harapan. Unang lumabas ang isang matangkad at eleganteng lalaki na suot ang isang mamahaling suit. Ang mukha nito ay seryoso, ang mga mata ay matalim, at ang aura ay tila kayang magpatigil ng sinuman sa kanilang dinadaanan. Ito siguro ang CEO, si Mr. Bulan Dakila, na nababasa niya sa mga dyaryo, ngunit hindi ang lalaki ang nakakuha ng kanyang atensyon. Hawak nito sa kamay ang isang batang lalaki, mga 50 anyos din siguro, na suot ang isang maliit na uniforme ng eskwelahan. Nakaayos ang buhok nito, makinis ang balat, at may daladalang kumpiyansa
na hindi mo makikita sa mga bata sa kanilang baryo dapit hapon. At sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Laya. Ang mga mata ng bata, ang hugis ng ilong nito, ang munting kurba ng mga labi nito, parang nakatingin siya sa isang salamin na nagpapakita ng mukha ni Dalisay. Hindi, higit pa sa pagkakahawig, sila ay magkamukhang magkamukha. Isang perpektong kopya. Bumilis ang tibok ng puso ni Laya, isang dagundong na mas malakas pa sa kulog. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay mahigpit na nakahawak sa puluhan ng mop, ay biglang nanghina. Isang malakas na klang ang umalingaw-ngaw sa malawak at tahimik na lobby nang bumagsak ang hawak niyang pamunas sa makintab na sahig. Ang ingay ay tila gumising sa lahat. Napatingin ang gwardiya sa pinto. Napahinto sa pagtipa ang receptionist at ang seryosong mga mata ni Bulandakila ay napako sa kanya. Ngunit ang mga mata ni Laya ay nanatiling nakatitig sa bata. Tumingala rin ito sa kanya. Ang mga inosenteng mata ay bahagyang kumunot. Puno ng pagtataka, hindi takot. Tila isang maliit na anghel na nagtatanong kung bakit biglang huminto ang mundo ng babaeng nasa harap niya. Sa isipan ni Laya, isang bagyo ang nagwawala. Mga imahe, ang ospital, ang matinding kirot ng panganganak, ang malungkot na mukha ng doktor, 10 taon na ang nakalilipas. I'm sorry, Mrs. Malinaw. 4 sa kanila ang hindi nakaligtas. Masyado silang mahina. Ang mga maliliit na katawan na binalot sa puting tela, ang pag-iyak niya hanggang sa mawalan ng boses, ang pagtanggap sa katotohanang si Dalisay na lang ang natitira sa kanya. Hindi maaari. Isang kabaliwan ang iniisip niya. Nagkakamali lang siya. Isang pagkakataon lamang ang lahat. Maraming magkakamukha sa mundo, hindi ba? Pero ang tibok ng kanyang puso ay sumisigaw ng ibang kwento. Isang koneksyon. Isang paghila ng kaluluwa na hindi niya maipaliwanag. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang lumapit sa bata. Hawakan ang pisngi nito. At tingnan kung mayroon din itong maliit na nunal sa likod ng tenga, katulad ng kay Dalisay. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig na marmol. Napansin ni Bulan ang kakaibang titig ni Laya sa kanyang anak. Sa isang mabilis na kilos, bahagya niyang iniharang ang kanyang katawan. Isang di sinasadyang kilos ng isang ama na pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa hindi kilalang panganib. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Sinusuri si Laya mula ulo hanggang paa. Ang nakita niya ay hindi isang naguguluhang ina. Ang nakita niya ay isang pabayang janitress na gumawa ng eksena sa gitna ng kanyang kaharian. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, at tila isang patalim na humiwa sa katahimikan ng lobby. May problema ba, miss? Ang tanong ay simple, ngunit para kay Laya, ito ay isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa kanyang pagkakatulala. Inangat niya ang kanyang nanginginig na tingin mula sa bata patungo sa ama nito. Ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay umiling habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Sa harap niya ay ang 2 tao. Ang lalaking may hawak ng kapangyarihan para baguhin ang kanyang buhay at ang batang may hawak ng isang imposibleng katotohanan na maaaring wasakin ito ng tuluyan. Paano haharapin ni Laya ang aninong kamukha ng kanyang nawalang pangarap? Anong lihim ang itinatago sa likod ng marangyang pamilya? Dakila? Huwag ninyong palampasin ang susunod na kabanata. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Bulandakila ay perpekto. Mula sa pinakamataas na palapag ng gusali, ang buong syudad ay tila isang maliit na laruan sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang lahat ay nasa ayos. Ang mga numero sa kanyang computer screen ay berde. Ang mga report sa kanyang mesa ay nakaayos-ayon sa importansya. Ang kanyang mundo ay isang mundo ng lohika
ng mga patakaran at ng kontrol. Pero kanina pa blanko ang kanyang isipan, hindi ang mga numero o ang mga report ang laman nito, kundi ang mukha ng babaeng tagalinis. Ang paraan ng pagbagsak ng kanyang mga balikat nang makita si Alab. Ang gulat, hindi, higit pa sa gulat, ang sakit na biglang gumuhit sa kanyang mga mata. Isang reaksyon na masyadong malalim, masyadong personal, para sa isang simpleng pagkakabangga lamang. Sino siya? At bakit niya tiningnan ang anak ko na parabang kilala niya ito? Sinubukan niyang ipagsawalang bahala. Marahil ay pagod lang ang babae. Marahil ay may sarili itong pinagdadaanan. Isa lang siyang empleyado sa libu-libong manggagawa ng Dakila Prime Holdings, isang maliit na langgam sa kanyang kaharian. Ngunit kahit anong pilit niyang ituon ang pansin sa trabaho, ang imahe ng mga matang yon ay pabalik-balik sa kanyang alaala. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanyang ina, si Doña Hiraya Magsaysay, dala ang isang aura ng kapangyarihan na tila kayang magpayanig sa buong gusali. "Bulan anak," bati nito. Ang boses ay matamis, ngunit may bigat ng awtoridad. Lumapit ito at humalik sa kanyang pisngi. "I just came from a meeting with the board. They are very pleased with the quarterly results." "That's good to hear, Mama," sagot ni Bulan. Pilit nang ngumingiti. Ang mga mata ni Doña Hiraya ay matalas. Walang nakakalampas sa kanya. Napansin niya ang kawalan ng pokus sa mga mata ng anak. "May gumugulo ba sa isip mo?" "Wala, Ma. Pagod lang siguro." Sumilip si Doña Hiraya sa malaking salamin na dingding ng opisina. Tanaw ang mga empleyadong abala sa ibaba. Sa di kalayuan, sa may pasilyo, nakita niya ang isang babaeng nakaunipormeng asul na nagpupunas ng mga salamin. Ang babaeng yon, ang babaeng gumawa ng eksena kanina sa lobby. "Bago ba yang tagalinis na yan?" tanong niya. Tila walang interes. "I suppose so. I don't keep track of the janitorial staff, Mama." Tumangulang si Doña Hiraya, ngunit isang maliit na kislap ng hinala ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito nawala. Kinahapunan, habang naghahanda si Bulan na sunduin si Alab mula sa munting playroom sa loob ng gusali, isang maliit na kaguluhan ang kanyang naabutan. Si Alab, sa kanyang pagmamadali, ay aksidenteng natabig ang isang baso ng orange juice at kumalat ito sa puting alpombra. "Nako, Alab," saway ng yaya nito. Bago pa man makalapit si Bulan, isang mabilis na anino ang nauna. Si Laya. Walang pag-aalinlangan, lumuhod ito at sinimulang punasan ang natapon na juice gamit ang dalang basahan. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at epesyente. "Sorry po, sir," sabi ni Alab. Nakayuko ang ulo. Ngunit ang atensyon ni Laya ay wala sa sahig. Nasa bata ito. Pagkatapos niyang punasan ng sahig, kumuha siya ng malinis na tissue mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang malagkit na kamay ni Alab. "Ayos lang yan, Bibo," bulong niya. At sa isang saglit, isang ngiti na puno ng lambing ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na tila pamilyar, na tila may pinanggagalingang kalungkutan. Napatigil si Bulan. Pinanood niya ang eksena. Ang mga yaya ni Alab ay mahusay sa kanilang trabaho, ngunit ang kanilang mga kilos ay laging may kasamang propesyonal na distansya. Ang kilos ni Laya, iba. Mayroon itong init. Mayroon itong pag-aaruga na hindi niya inaasahan. Nang tumayo si Laya, nagtama ang kanilang mga mata. Ang gulat at sakit na nakita niya kaninang umaga ay napalitan ng hiya. Agad itong yumuko. "Pasensya na po, sir." Isang salita ang gustong kumawala sa bibig ni Bulan. Isang tanong, "May pamilya ka ba?" Hindi niya napigilang itanong. Nag-angat ng tingin si Laya, nagulat sa tanong. Tumango ito. "Opo, sir." "May mga anak?"
Isang mabilis na pagbabago ang nangyari sa kanyang mukha. Ang kislap ng pag-aaruga na ibinigay niya kay Alab kanina ay napalitan ng isang ulap ng matinding kalungkutan. Isa po, sir. Isang anak na lalaki. Sa paraan ng pagsabi niya noon, sa biglang paglamlam ng kanyang mga mata, naramdaman ni Bulan ang bigat ng mga salitang hindi nito sinasabi. Bilang isang ama na handang ibigay ang lahat para kay Alab, nakilala niya ang itsura ng isang magulang na nagmamahal ng lubos at sa kaso ni Laya, isang magulang na nasasaktan. Bago pa siya makapagsalita muli, mabilis na itong yumuko at nagpaalam. Sige po, sir. Babalik na po ako sa trabaho. Habang pinapanood niya itong maglakad palayo, nanatili si Bulan na nakatayo, mas lalo pang naguluhan. Ang babae ay hindi na lang isang anino. Isa na siyang palaisipan. Isang palaisipang nagsisimulang gumulo sa perpektong kaayusan ng kanyang mundo. Samantala, sa loob ng kanyang itim at makintab na sasakyan sa parking lot, kinuha ni Doña Hiraya ang kanyang telepono. Isang numero lang ang kanyang tinawagan. Rico, sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. May ipapatrabaho ako sa'yo. May isang bagong janitress sa building. Ang pangalan niya ay Laya Malinaw. Huminto siya sandali. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila nakikita na ang mga posibleng banta sa hinaharap. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan. Lahat. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay isang bangungot na gumising kay Laya sa kanyang pinakamasamang takot. 2 linggo pa lang siya sa Dakila Prime Holdings, ngunit ang kaunting naipon niya ay tila buhangin na tinatangay ng alon. Ngayong gabi, ang alon ay naging isang dambuhalang tsunami. Hirap na siyang huminga, Nay. Sabi ng teenager na kapitbahay na nagmamadaling tumawag sa kanya. Ngayon, sa malamig at abalang pasilyo ng emergency room, wala siyang magawa, kundi ang magdasal habang pinapanood ang mga doktor at nurse na kumikilos sa paligid ng munting katawan ni Dalisay. Ang bawat tunog ng monitor ng puso ay isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Ang kanyang anak, ang kanyang nag-iisang yaman, ay dahan-dahang nawawala sa kanya. Lumabas ang doktor, ang mukha ay pagod at seryoso. His condition is deteriorating, Laya. The surgery can't wait any longer. Every day we delay is a risk we cannot afford. Ang salitang afford ay tila isang malupit na biro, pera. Sa huli, pera pa rin ang magdidikta kung ang puso ng kanyang anak ay patuloy na titibok o hindi. Umuwi siyang tulala, dala ang reseta para sa mga bagong gamot na hindi niya alam kung saan kukunin ang pambili. Kinabukasan sa trabaho, ang kanyang katawan ay kumikilos ng kusa, ngunit ang kanyang isip ay nasa ospital. Habang nagpupunas ng sahig malapit sa playroom, narinig niya ang masayang halakhak ni Alab. Nakikipaglaro ito sa yaya nito, nagtatakbuhan paikot sa isang maliit na mesa. Sa isang iglap, natapilok ang bata at bahagyang sumubsob. Hindi naman ito nasaktan, ngunit sa pagtayo nito, umikot ito paharap sa direksyon ni Laya. At sa ginawa nitong pag-ikot, nahawi ang buhok nito, inilalantad ang balat sa likod ng kanang tenga nito. Huminto sa pagtibok ang puso ni Laya. Isang maliit na marka, isang birthmark na hugis munting gasuklay. Nabitawan niya ang hawak na basahan, dahan-dahan siyang lumakad palapit, tila hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi kumukurap. Ang marka, parehong-pareho, ang parehong marka na madalas niyang halikan sa likod ng tenga ni Dalisay tuwing gabi bago ito matulog. Isang pambihirang marka na sabi ng doktor ay 1 sa 1,000,000. Ang pagkakahawig ng muka ay maaaring isang pagkakataon. Ngunit ito, isang marka na kasing tiyak ng isang pirma, hindi. Hindi ito pagkakataon, ito ay isang sigaw mula sa nakaraan. Isang sinulid na nag-uugnay sa 2 bata na pinaghiwalay ng kasinungalingan.
Biglang isang matigas at malamig na boses ang pumutol sa kanyang pagkatulala. "Anong ginagawa mo?" Si Doña Hiraya. Nakatayo ito ilang talampakan mula sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik, puno ng pagbabanta. Sa tabi nito ay isang security guard. Wala po, ma'am." Nauutal na sagot ni Laya nanginginig. "Anong wala?" Ang boses ni Doña Hiraya ay tumaas. "Nakita kitang papalapit sa apo ko. At ano to?" Itinuro nito ang isang folder na nakakalat sa sahig malapit sa isang basurahan. "Ito ang hinahanap naming mahalagang dokumento. Nagnanakaw ka ano?" "Hindi po. Hindi po totoo yan." Depensa ni Laya habang ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng magtinginan. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa gitna ng maraming tao. "Huwag ka nang magkaila. Nakita kita." "Ma?" Sigaw ni Doña Hiraya. "Guard, dalhin yan sa security office. I'm firing her. At sisiguraduhin kong hindi na siya makakakuha ng trabaho kahit saan." Ang mga salita ay parang suntok sa sikmura ni Laya. Ang trabaho? Ang nag-iisang pag-asa niya para kay Dalisay. Nawasak sa isang iglap dahil sa isang kasinungalingang gawa-gawa. Nang akmang hahawakan na ng gwardiya ang braso ni Laya, isang kalmadong boses ang pumigil dito. "Sandali." Si Bulan dakila. Papalapit ito. Ang muka ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nagtatanong. "Mama, what's going on here? This woman, she's a thief." Tiningnan ni Bulan ang folder sa sahig. Pagkatapos ay ang nanginginig na si Laya at ang galit na muka ng kanyang ina. Mayroong hindi tama. Ang akusasyon ay masyadong malupit para sa isang simpleng pagkakamali. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Laya, hindi ang pagkakasala. "Mama, it's an old marketing proposal. It's not a sensitive document." Sabi niya sa mahinang boses. "Let's not make a scene. Baka nagkamali lang siya ng tapon." Napanganga si Doña Hiraya, hindi makapaniwala na kinokontra siya ng sarili niyang anak sa harap ng maraming tao para lang sa isang hamak na tagalinis. "Bulan, are you defending her?" "I'm just being reasonable," sagot ni Bulan. Ang tingin ay nasa kay Laya pa rin. "Bumalik ka na sa trabaho mo, miss." Ang simpleng pangungusap na yon ay isang lubid na humila kay Laya mula sa kumunoy. Isang saglit na pagtatanggol na nagbigay sa kanya ng lakas. Nagbigay ito sa kanya ng desisyon. Hindi na siya maaaring manahimik. Hindi na siya maaaring matakot. Ang buhay ng anak niya ang nakataya at ang katotohanan, gaano man ito kabaliw, ang tanging makapagliligtas dito. Kinagabihan, sa dilim ng parking garage, hinintay niya si Bulan. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Mahigpit na hawak ang isang luma at kupas na litrato. Isang litrato ni Dalisay noong sanggol pa ito, kung saan kitang-kita ang munting marka sa likod ng tenga nito. Nang makita niya si Bulan na papalabas ng elevator, huminga siya ng malalim at humakbang palabas mula sa anino ng isang poste. Napahinto si Bulan, nagulat. "Miss, anong ginagawa mo dito?" Pinakita ni Laya ang litrato. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pinaghalong takot at determinasyon. "Mr. Dakila," sabi niya, ang boses ay basag, ngunit buo. "Kailangan po nating mag-usap. Tungkol po ito sa anak ninyo at sa anak ko." Nakatayo si Bulan sa gitna ng malamig na parking garage. Ang katahimikan ay binasag lamang ng mahinang ugong ng mga ilaw. Sa kanyang harapan, ang babaeng tagalinis na si Laya. Hawak ang isang kupas na litrato na tila mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng yaman sa loob ng gusaling ito. Ang unang pumasok sa isip ni Bulan ay lohika, kabaliwan, desperasyon. Marahil ay isang uri ng panloloko, isang babaeng naghihirap na nakakita ng pagkakataon para makakuha ng pera mula sa mga dakila. Tiningnan niya ang litrato. Oo, nandoon ang marka. Isang pambihirang pagkakataon. Ngunit iyon lang iyon.
Isang pagkakataon. Miss Malinaw, sabi niya, ang kanyang boses ay kontrolado at walang emosyon. Sinusubukang tapusin ang eksena. Hindi ko alam kung ano ang sinusubukan mong gawin, pero I suggest you stop. Kung may kailangan ka, dumaan ka sa tamang proseso, sa HR. Hindi po ako nagloloko, sir. Pakiusap ni Laya ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, ngunit ang kanyang boses ay hindi nanghina. Alam ko po sa puso ko, nararamdaman ko, ang anak ninyo at ang anak ko, konektado sila. Pinilit ni Bulan na huwag magpakita ng anumang reaksyon. Ibinigay niya ang kanyang business card. Ito, kung kailangan ng anak mo ng tulong medikal, tumawag ka sa numerong yan. I will help. Pero hanggang doon na lang ang usapan na to. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang sasakyan, pilit na hindi lumingon. Ngunit habang nagmamaneho siya palayo, ang mga salita ni Laya ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Alam ko po sa puso ko, nararamdaman ko. Isang damdamin na hindi kayang sukatin ng numero o ipaliwanag ng lohika. At iyon ang gumambala sa kanya. Pag-uwi sa kanyang tahimik na penthouse, habang si Alab ay mahimbing nang natutulog, hindi mapakali si Bulan. Binuksan niya ang kanyang personal na safe. Kinuha niya ang isang makapal na envelope na naglalaman ng lahat ng dokumento ni Alab. Birth certificate, mga medical record mula sa Pag-asa Medical Center. Ang lahat ay nasa ayos. Pangalan niya bilang ama. Pangalan ng surrogate mother na pinili nila ng kanyang ina. Isang babaeng binayaran ng malaki para sa kanyang serbisyo at pagkatapos ay umalis ng bansa. Ngunit may isang pangalan na kumuha ng kanyang pansin. Ang pangalan ng attending physician, Dr. Ricardo Jimenez, ang doktor na personal na pinili ni Doña Hiraya. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na kutob, binuksan ni Bulan ang kanyang laptop at hinanap ang pangalan ng doktor. Ang nahanap niya ay isang lumang news article. Renowned obstetrician Dr. ni Ricardo Jimenez announces sudden retirement, migrates to Spain. Ang petsa ng balita. 2 linggo pagkatapos ipanganak si Alab. Masyadong malinis, masyadong sakto. Isang biglaang pagre-retiro. Ang kanyang pag-iisip ay pinutol ng pagring ng kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit sa huli ay sinagot din niya. Sir Bulan, isang boses ng babae na umiiyak. Si Lelaya po ito. Pasensya na po sa abala. Napakunot ang noo ni Bulan. Anong problema? Pinalalayas po kami sa inuupahan na naming bahay, sir. Humahagulgol si Laya. Biglaan daw po. Bukas na bukas din daw po kailangan na naming umalis. Wala po kaming ibang matutuluyan. Nasa ospital po si Dalisay. Humigpit ang hawak ni Bulan sa telepono. Ang kanyang panga ay nagtiim. Ang biglaang pagpapaalis. Isang araw, pagkatapos siyang kausapin ni Laya, hindi ito maaaring maging isang pagkakataon. Alam niya kung sino lang ang may kapangyarihang gumalaw ng ganito kabilis at kalupit. Kinabukasan, hindi siya sa opisina dumiretso. Dumiretso siya sa mansyon ng kanyang ina. Naabutan niya itong nag-aalmusal sa hardin, kalmado at elegante gaya ng dati. Bulan anak, ang aga mo. Bati nito, ngumingiti. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Bulan. May kinalaman ka ba sa pagpapaalis sa tinitirhan ng isa sa mga janitress sa kumpanya? Ang nangiti ni Doña Hiraya ay hindi nagbago. Ngunit sa isang saglit, nakita ni Bulan ang isang kislap ng pagkabigla sa mga mata nito. Isang kislap na agad nitong itinago. Ano namang klaseng tanong yan? Sabi nito, tumatawa ng bahagya. Bakit naman ako magkakaroon ng interes sa buhay ng isang tagalinis? Ang pangalan niya ay Laya Malinaw. Mariing sabi ni Bulan, nakatitig ng diretso sa mga mata ng ina. Kinausap niya ako kagabi. May mga sinasabi siyang, hindi ka panipaniwala. At ngayon, bigla siyang pinalalayas. Mama,
Sabihin mo sa akin ang totoo. Tumayo si Doña Hiraya. Ang muka ay nagpapakita ng pagkagalit at pagkadismaya. Are you accusing me? Dahil lang sa sinabi ng isang desperadang babae, ako na ang pinagbibintangan mo. Bulan, pinalaki kita na mag-isip ng tama. Baka naman may utang ang babaeng yan, kaya siya pinalalayas. Ang kanyang mga salita ay makatuwiran. Ang kanyang galit ay tila totoo. Ngunit kilala ni Bulan ang kanyang ina. Nakita niya ang halos hindi mahahalata na panginginig ng kamay nito bago nito hawakan ang tasa ng tsa. Nakita niya ang sobrang higpit ng depensa nito. Isang taong walang kasalanan ay magtataka. Ang kanyang ina ay umaatake. Sige po, sabi ni Bulan. Ang boses ay malamig na. Kung wala kang kinalaman, tumalikod siya, dala ang isang bigat sa kanyang dibdib. Ang pagtanggi ng kanyang ina ay mas malakas pa kaysa sa isang pag-amin. May itinatago ito, isang bagay na napakalaki. Sapat para gumawa ito ng mga hakbang na ganito kalupit para lang maprotektahan ito. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, ang kanyang mundo ay nagsisimulang gumuho. Ang mga haligi ng tiwala na kanyang pinanghahawakan ay nagsisimulang magkabitak-bitak. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang unknown number na naman. Sa pagkakataong ito, isang text message. Sir Bulan, ako po ang dating driver ni Doña Hiraya. May alam po ako sa nangyari sa Pag-asa Hospital. 10 taon na ang nakalipas. Sa gabing umuulan ng malakas. Tawagan niyo po ako kung gusto niyong malaman ang totoo. Napahinto si Bulan sa paglalakad. Ang kanyang paghinga ay tila nanigas sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita sa text ay isang piraso ng isang palaisipan na ayaw niyang buuin, ngunit alam niyang kailangan. Ang nakaraan ay hindi na nananahimik. Nagsisimula na itong sumigaw. Nakatitig si Laya sa salamin ng bintana ng ospital, ngunit hindi ang mga ilaw ng syudad sa labas ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang refleksyon ng isang babaeng unti-unti nang nauupos. Ang kanyang pag-asa na sandaling nagliyab ay ngayoy isang munting baga na hinahanginan ng malamig na katotohanan. His blood type is rare, Laya. Sabi ng doktor kanina, ang mga salita ay malumanay, ngunit tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. And his body is starting to reject some of the medications. A compatible donor, preferably a direct relative like a sibling, would be the best source for a bone marrow transplant. It would give him the best chance. Kapatid, isang salita na sabay na nagbigay ng pag-asa at kirot. Mayroon siyang kapatid. 4 pa sana. Ngunit paano niya hahanapin ang isang multo? Paano niya ipapaliwanag sa mga doktor na ang tanging pag-asa ni Dalisay ay isang batang lalaki na nabubuhay sa isang mundo na hindi niya kayang abutin? Napahagulhol siya. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang bigat ng kawalan ng kapangyarihan ay halos dumudurog sa kanya. Ang tanging nagawa niya ay tumakbo papunta sa maliit na kapilya sa loob ng ospital, lumuhod at ibuhos ang lahat ng kanyang sakit sa isang tahimik na panalangin. Sa isang madilim at halos abandonadong coffee shop sa kabilang dako ng syudad, umupo si Bulan kaharap ang isang matandang lalaki na ang muka ay puno ng mga guhit ng nakaraan. Si Mang Cardo, ang dating driver ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay nitong may hawak na tasa ng kape. Hindi po ako dapat nagsasalita, sir. Simula ng matanda, ang boses ay garalgal. Pero hindi na po kaya ng konsensya ko. 10 taon ko na pong dinadala to. Ikinuwento ni Mang Cardo ang lahat. Ang gabing iyon, ang malakas na buhos ng ulan, ang utos ni Doña Hiraya na ihanda ang sasakyan sa likod ng ospital, malayo sa main entrance. Ang pagdating ng isang lalaking nakaunipormeng doktor, si Dr. Jimenez, na may dalang isang maliit na incubator. Ang mabilis na paglipat nito sa loob ng sasakyan ni Doña Hiraya. Isang sanggol lang po ang nakita kong dinala ni Doña sa mansyon nung gabing yon, sir.
Pagtatapos ni Mang Cardo, ang mga mata ay puno ng takot. Isang sanggol na lalaki na umiiyak ng malakas. Sabi niya sa akin, ito na raw ang magiging tagapagmana ng mga dakila at dapat daw akong manahimik kung gusto kong maging maganda ang buhay ng pamilya ko. Ang bawat salita ay tila isang pako na lalong bumaon sa isipan ni Bulan. Isang tagapagmana, hindi isang anak na isinilang, kundi isang tagapagmana na kinuha. Ang kwento ay perpektong akma sa biglaang pag-alis ni Dr. Jimenez at sa marahas na reaksyon ng kanyang ina. Hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang nagsasabi ng totoo ang matanda. Nag-iwan siya ng makapal na sobre ng pera sa mesa. Salamat, Mang Cardo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka madadamay dito. Umalis ka na ng syudad kung kinakailangan. Ako na ang bahala sa lahat. Umalis si Bulan sa coffee shop. Ang kanyang isip ay isang maelstrom ng galit, pagtataksil, at isang damdaming bago sa kanya. Takot. Takot na baka ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay isang malaking kasinungalingan. Kailangan niya ng pruweba. Isang pruwebang hindi kayang pasinungalingan ng pera o kapangyarihan. Ang pagkuha ng hibla ng buhok mula kay Alab ang pinakamadaling parte. Isang yakap bago ito pumasok sa eskwelahan, isang paghaplos sa ulo at mayroon na siyang kailangan. Ang pagkuha ng sample mula kay Laya ang mas mahirap. Gabi na nang bumalik siya sa gusali, gamit ang kanyang master keycard. Nagtungo siya sa janitor's closet. Alam niya, dahil sa pagiging metikuloso niya, na may maliliit na locker ang mga staff doon, hindi nakalak ang isa. Sa loob, may isang maliit na bag na naglalaman ng isang supot ng biskwit, isang rosaryo, at isang murang suklay na plastik. Maingat niyang kinuha ang ilang hibla ng buhok na naiwan dito. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat segundo. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal sa sarili niyang teritoryo. Kinabukasan, ipinadala niya ang mga sample sa isang pribado at pinagkakatiwala ang DNA laboratory gamit ang isang alias. Ang sumunod na 2 araw ay isang impyerno ng paghihintay. Hindi siya makapagtrabaho, hindi siya makatulog. Sa tuwing tinitingnan niya si Alab, isang matinding kirot ang kanyang nararamdaman. Mahal niya ang bata, ng buong puso. Anak niya ito. Ngunit, anak nga ba niya sa dugo at laman? O anak lang siya ng isang kasinungalingan? Isang hapon, habang nakaupo sa kanyang opisina at nakatitig sa kawalan, isang email notification ang lumitaw sa kanyang screen. Subject: Laboratory Results. Case JD734, nanigas ang kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang ginalaw ang mouse, ang bawat pag-click ay tila isang pagsabog. Binuksan niya ang naka-attach na PDF file. Ang dokumento ay puno ng mga numero at technical jargon na hindi niya maintindihan. Nag-scroll siya pababa. Ang kanyang mga mata ay hinahanap ang tanging seksyon na mahalaga. Conclusion. Sa ilalim nito, sa simple at malinaw na pagkakasulat ay ang hatol. Paternity analysis. Not provided maternity analysis. Subject A, Laya Malinaw. Subject B, Alab Dakila. Probability of maternity, 9.999%. Ang mga salita at numero ay lumabo sa kanyang paningin. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang baga. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa kanyang isipan na agad sinundan ng isang malakas na dagundong ng katotohanan. Totoo. Lahat ng ito ay totoo. Si Laya ang ina. Ang babaeng kanyang hinusgahan, ang babaeng itinuring niyang baliw at desperada, ay ang tunay na ina ng batang araw-araw niyang tinatawag na anak. Ang kanyang ina, ninakaw niya ang isang sanggol. Ang kanyang buong buhay ay itinayo sa pundasyon ng isang karumal-dumal na kasalanan.
Isang ungol ng sakit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Gumuho siya sa kanyang upuan. Ang kanyang ulo ay napasabunot sa kanyang buhok. Ang sakit ay hindi mailarawan. Ang galit, ang pagkasuklam. Hindi niya alam kung paano siya nakapag-drive. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makita si Laya. Kailangan niyang harapin ang babaeng sinira ng kanyang pamilya. Natagpuan niya ito sa kapilya ng ospital, nakaluhod, isang anino ng kalungkutan. Ang balikat nito ay nanginginig sa bawat paghikbi. Isang ina na nagdarasal para sa isang anak, habang ang isa pa niyang anak ay natutulog ng mahimbing sa isang marangyang kama. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay tila may bigat ng 1,000 taon. Naramdaman ni Laya ang kanyang presensya at dahan-dahang lumingon. Ang mga mata ay puno ng gulat at pagod. Nakatitig lang si Bulan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit na hindi na niya kayang itago. Walang salitang kayang ipaliwanag ang bigat ng katotohanang dala niya. Kaya't ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay 2 salita. Sinabi sa isang basag at nagmamakaawang tinig, "Patawad. Patawarin mo ako." Iniwan ni Bulan si Laya sa kapilya na may isang pangako. "Huwag kang aalis. Babalik ako. Aayusin ko to." Hindi niya alam kung paano, pero iyon ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang biyahe mula ospital patungo sa mansyon ng mga dakila ay isang malabong alaala ng mga pulang ilaw at galit na busina. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang imahe ng resulta ng DNA test. 99.999% sang numerong sumunog sa lahat ng kasinungalingan na bumuo sa kanyang pagkatao. Ipinark niya ang sasakyan ng padabog. Ang mansyon, na dati simbolo ng kanyang tagumpay at pinagmulan, ay ngayoy tila isang malaking puntod na naglalaman ng mga nabubulok na sikreto. Pumasok siya sa malaking pinto na hindi man lang nag-abalang magbigay galang sa mga kasambahay. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hinahanap ang isang tao lamang. Natagpuan niya si Doña Hiraya sa library. Kalmadong nagbabasa ng isang libro habang may tumutugtog na musikang klasikal. Ang eksena ay perpekto, isang larawan ng kapayapaan at karangyaan, isang larawan na malapit ng mabasag. "We need to talk," sabi ni Bulan. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Nag-angat ng tingin si Doña Hiraya, bahagyang inis sa biglaang paggambala. "Bulan, ano ba yang inaasal mo? You look like a madman." Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya sa mamahaling lamesang gawa sa naara at inilapag ng padabog ang isang papel. Ang resulta ng DNA test. "Explain this," utos niya. Ang bawat salita ay may bigat ng isang paratang. Sinulyapan ni Doña Hiraya ang papel. Sa unang segundo, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Ngunit nang mabasa niya ang mga salitang probability of maternity, 99.999%, isang halos hindi mahahalata na panginginig ang dumaan sa kanyang mga kamay. Agad niya itong itinago sa pamamagitan ng pagtiklop ng papel. "Saan mo nakuha tong kalokohan na to?" Sabi niya. "Sinusubukang bawiin ang control. This is fake. Probably from that desperate janitress trying to extort money from us." "Huwag na tayong maglokohan, Mama!" Sigaw ni Bulan. Ang kanyang boses ay sa wakas ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tinatabunan ng musikang klasikal. "Nakausap ko si Mang Cardo. Alam ko ang nangyari sa ospital 10 taon na ang nakalipas. Alam ko ang ginawa ninyo ni Dr. Jimenez. Umamin ka na." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang maskara ng pagiging kalmado ni Doña Hiraya ay unti-unting nalusaw. Inilalantad ang isang mukhang matigas at walang pagsisisi. Huminga siya ng malalim at tumayo. Hinarap ang anak na may tinging malamig. "So, you found out," sabi niya. Hindi bilang isang tanong, kundi isang pag-amin. "And what if I did it?"
Ginawa ko yon para sa'yo, para sa pamilyang ito. Para sa akin, tumawa si Bulan ng isang tawang walang bahid ng saya. You stole a child, Mama. You let a mother believe her child was dead. Anong klase ng pagmamahal yan? Pagmamahal na hindi mo maiintindihan? Giit ni Doña Hiraya, ang boses ay tumataas na rin. Ang surrogate mother na pinili natin ay nagkaroon ng komplikasyon. Hindi siya maaaring magbuntis. At ikaw? Kailangan mo ng tagapagmana. The Dakila legacy must continue. Nakakita ako ng pagkakataon. Isang babaeng mahina at walang pangalan, nanganak sa ospital. A perfect opportunity to secure our future. Ang kinabukasan mo. Wala akong pakialam sa legacy. Sigaw ni Bulan. Ang buhay ko, ang pagiging ama ko kay Alab, lahat yon itinayo sa isang krimen, sa isang kasalanan. Ngumisi si Doña Hiraya, isang ngising nakakakilabot. Krimen? Kasalanan? You think you know everything? You think you understand the sacrifice I made? Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy. You don't even know the half of it. Anong ibig mong sabihin? That woman, si Laya, sabi ni Doña Hiraya, ang bawat salita ay tila isang patak ng lason. Hindi lang siya nanganak ng kambal, at hindi lang isa ang kinuha ko sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Bulan. Ano? 5 sila, Bulan. Bulong ni Doña Hiraya, na tila ibinubunyag ang isang banal na sikreto. She gave birth to quintuplets, 5 mahihinang sanggol. Pinili ko ang pinakamalakas, ang pinakaperpekto. Si Alab, ang iba, sinabi ko sa mga doktor na sabihing namatay sila. It was cleaner that way, less complications. Sa labas ng bahagyang nakaawang na pinto ng library, nakatayo si Laya. Hindi niya natiis ang paghihintay. Sinundan niya si Bulan. Ang puso niya ay puno ng kaba at hindi maipaliwanag na pag-asa. Nakarating siya sa mansyon kasabay ng pagsigaw ni Bulan. Narinig niya ang lahat. Ang pag-amin, ang pagnanakaw. At ngayon, ang huling mga salita. 5 sila, Bulan. 5 sila. Ang mga salita ay umikot-ikot sa kanyang isipan na parang isang ipo-ipo. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang lakas ay nawala sa kanyang mga tuhod. 5. Hindi 2. Hindi ang kambal na pinaniwalaan niyang isa lang ang nabuhay, kundi 5. Parang 5 bituin na sabay-sabay na pinatay ang ilaw. Sa loob, si Bulan ay napaurong. Ang muka ay isang maskara ng sukdulan na pagkasuklam at hindi makapaniwalang sakit. Ang kanyang mundo ay hindi lang gumuho. Ito ay sumabog at iniwan siyang nakalutang sa isang kawalan na puno ng mga multo ng 4 na batang hindi niya alam na umiral. Sa labas, dahan-dahang napaluhod si Laya sa malamig na sahig. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang bibig, sinusubukang pigilan ng isang sigaw na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang isang sigaw para sa 4 na anak na ipinagkait sa kanya. Isang sigaw na walang tunog, ngunit sapat ang lakas para wasakin ang buong universo. Walang salita ang kayang ilarawan ang impyernong pinagdaanan ni Laya sa mga oras matapos niyang marinig ang katotohanan. Ang kanyang pagbagsak sa sahig ng mansyon ng mga dakila ay narinig ni Bulan. Agad siyang dinala nito palayo sa lugar na yon, palayo sa babaeng nagdulot ng kanyang walang katapusang pighati. Sa loob ng sasakyan, wala silang imikan. Si Laya ay nakatingin lang sa labas ng bintana, ngunit ang kanyang mga mata ay blangko. Ang isipan niya ay nasa isang madilim na silid ng ospital, 10 taon na ang nakalipas. Sinusubukan niyang alalahanin. 4 na maliliit na bugkos, 4 na maliliit na mukha na hindi man lang niya nasilayan. 4 na anak na inakala niyang mga anghel na. Ngunit ang totoo'y mga bihag pala ng isang malupit na tadhana. Ang sakit ay hindi na isang matalim na kirot. Ito ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang buong pagkatao, pinamanhid ang lahat.
Saan tayo pupunta? Tanong niya sa wakas. Ang boses ay mahina at walang buhay. Sa isang lugar na ligtas, sagot ni Bulan. Ang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang diwa ay malayo. Mag-uusap tayo, gagawa tayo ng plano. Hahanapin natin sila. Laya, pangako. Ang pangakong yun ang tanging kumislap sa kanyang madilim na mundo. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Ang lalaking dati simbolo ng pader na naghihiwalay sa kanila ng kanyang anak ay ngayoy isang hindi inaasahang kakampi. Sa isang hotel suite, sa gitna ng katahimikan ng gabi, inilatag ni Bulan ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang mga lumang dokumento, ang pangalan ng ospital, ang pangalan ni Dr. Jimenez. Pinagsama nila ang kanilang mga piraso ng alaala. Si Laya, sa gitna ng kanyang pighati, ay naalala ang isang nurse na may kakaibang awa sa kanyang mga mata noong araw na yon. Isang pangalan ang kanyang naaalala. Nurse Alma. Gamit ang koneksyon at yaman ni Bulan, isang pribadong imbestigador ang agad na kumilos. At sa loob lamang ng isang araw, isang sinulid ng pag-asa ang kanilang natanggap. Si Nurse Salma ay nagtatrabaho na ngayon sa isang maliit na klinika sa probinsya at si Dr. Jimenez bago tuluyang umalis ng bansa ay nag-iwan ng isang donasyon sa isang partikular na ampunan sa labas ng syudad. Ang Bahay Kalinga. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Laya. Ampunan. Ang isa sa kanyang mga anak ay lumaki sa isang lugar na walang ina at ama. Ang biyahe papunta sa Bahay Kalinga ay tila isang paglalakbay sa ibang mundo. Ang mga matatayog na gusali ay napalitan ng mga puno at ang ingay ng syudad ay napalitan ng katahimikan. Ang ampunan ay isang lumang gusali, malinis, ngunit bakas, ang katandaan at kakulangan sa pondo. Sinalubong sila ng isang matandang madre na may mabait na mukha. Nang ipakita ni Bulan ang isang lumang litrato ni Alab, noong sanggol pa ito, at ipaliwanag ang kanilang sitwasyon, ang mukha ng madre ay dahan-dahang nagbago. Mayroon kaming isang bata dito na dumating 10 taon na ang nakalipas, sabi nito sa mahinang boses. Isang donasyon, sabi nila, mula sa isang doktor. Walang pangalan, walang dokumento. Tinawag namin siyang Agos dahil natagpuan siya sa gitna ng isang malakas na agos ng ulan. Dinala sila ng madre sa isang hardin sa likod ng ampunan. Mayroong iilang mga batang naglalaro. At sa isang sulok, malayo sa iba, nakaupo sa ilalim ng isang puno ng mangga, ang isang batang lalaki. Payat ito, ang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon, ay puno ng galit at pag-iisa na hindi mo aakalaing makikita sa isang bata. Nang tumingin ito sa kanila, napahawak si Laya sa kanyang dibdib, ang mukha. Ang pamilyar na hugis ng mukha, ito nga ang isa pa niyang anak. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Si Bulan ay nanatili sa kanyang likuran, nagbibigay ng espasyo. Anak? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Laya, isang bulong na puno ng 10 taon ng pananabik at sakit. Tumingala si Agos, ang mga mata ay nanlilisik. Hindi kita nanay. Ako ang nanay mo, anak, sabi ni Laya. Lumuluhana. Matagal ka naming hinanap. Tumayo si Agos, ang maliliit niyang mga kamao ay nakakuyom. Hinanap? Sinungaling. Sigaw nito. Ang boses ay basag sa galit. Kung hinanap niyo ako, bakit ngayon lang kayo dumating? Bakit niyo ako iniwan dito? Dito, kung saan lahat ng bata ay laging umaasa sa mga magulang na hindi naman dumarating. Ang bawat salita ay isang punyal na tumusok ng diretso sa puso ni Laya. Sinubukan niyang abutin ang kamay ng bata, ngunit mabilis itong umiwas. Huwag mo kong hawakan, sigaw ulit ni Agos, at sa pagkakataong ito, kumuha ito ng isang maliit na bato at ibinato sa direksyon nila. Hindi sila tinamaan, ngunit ang ginawa nito
ay kasing sakit ng isang sampal. Hindi ko kayo kailangan. Sigaw ng bata bago ito tumakbo papalayo, papasok sa loob ng gusali at iniwan silang nakatayo sa ilalim ng puno, wasak ang puso. Napaluhod si Laya sa damuhan. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na napigilan. Isang reunion na pinangarap niya, naging isang bangungot ng pagtatakwil. Ang sakit ng pagkawala ay napalitan ng isang bagong uri ng sakit. Ang sakit ng pagiging isang estranghero sa sarili niyang anak. Ngunit habang umiiyak siya, isang anino ang tumabon sa kanya. Bago pa siya makapag-angat ng tingin, isang boses na malamig at puno ng panunuya ang kanyang narinig. Isang boses na hinding-hindi niya malilimutan. Akala niyo ba ganun lang kadali? Si Doña Hiraya, nakatayo ito sa di kalayuan, suot ang kanyang eleganteng damit, tila isang reyna na dumadalaw sa teritoryo ng mga pulubi. Sa likod nito ay dalawang lalaking nakasuit. Hindi takot o pagsisisi ang nasa mukha nito, kundi isang ngiti. Isang ngingiti ng tagumpay. Ang bawat galaw ninyo ay alam ko, sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng pagbabanta. At ang batang yan, matagal na siyang nasa ilalim ng impluwensya ko. Binibisita ko siya, binibigyan ng mga regalo. Sinisigurado kong ang tanging kikilalanin niyang pamilya ay ako. Tumingin ito kay Laya na may pagkasuklam. Ang mga pirasong nawawala sa iyo, Laya. Matagal ko nang hawak. Akin ang lahat ng baraha. Ang nangiti ng tagumpay sa mukha ni Doña Hiraya sa ampunan ay isang imaheng susunog sa alaala ni Laya habang buhay. Walang salitang namutawi sa pagitan nila ni Bulan habang bumibiyahe pabalik ng syudad. Ano pa nga ba ang sasabihin? Ang kaaway ay hindi lang isang babae. Ito ay isang halimaw na may galamay sa lahat ng dako. Isang anino na kayang abutin kahit ang pinakatatagong sulok ng kanilang buhay. Ang unang tinungo nila ay ang ospital. Kailangan makita ni Laya si Dalisay. Kailangan niyang humugot ng lakas mula sa kanyang anak. Ngunit pagdating nila sa kwarto, isang eksena ang sumalubong sa kanila na mas malala pa sa isang bangungot. Dalawang babaeng nakauniporme mula sa social services ang naroon. Kausap ang isang nurse. Sa tabi nila, isang lalaking naka-Amerikana, ang abogado ni Doña Hiraya. Kalmado itong humarap sa kanila pagpasok nila. Mr. Dakila, Miss, malinaw. Bati nito. Ang boses ay walang emosyon. We are here on behalf of Miss Hiraya Magsaysay. She has filed for temporary custody of the child, Dalisay Malinaw. Ano? Sigaw ni Bulan. Agad na humarang sa pagitan nila at ng kama ni Dalisay. Wala kayong karapatan. Sa katunayan, meron po. Sagot ng abogado. Itinaas ang isang folder na puno ng mga dokumento. We have reports stating that Ms. Malinaw is emotionally unstable, has no permanent residence, and is currently unemployed. A hospital is not a suitable environment for a child long-term. Doña Hiraya, bilang lola ng bata, is stepping in to provide a more stable and financially capable environment for his medical needs. Kasama ninyo ang ina niya. Giit ni Laya, ang bawat salita ay isang pakiusap. Hindi niyo siya pwedeng kunin sa akin. The court has already granted the temporary order, Miss Malinaw. Sabi ng babae mula sa social services, ang muka ay walang mababakas na awa. This is for the child's welfare. Hindi, ang anak ko. Humagulgol si Laya, sinusubukang lumapit sa kama ni Dalisay, ngunit hinarangan siya ng abogado at ng isang security guard ng ospital. Nakita niya ang pagkalito at takot sa mga mata ng kanyang anak. Nanay? Ang salitang yun ay dumurog sa natitirang lakas ni Laya. Pinapanood niya na parang isang manonood sa sarili niyang trahedya habang maingat na inililipat si Dalisay sa isang wheelchair palayo sa kanya. Bulan, gawin mo ang lahat. Sigaw ni Laya, napakapit sa braso ni Bulan. Pero kahit si Bulan ay walang nagawa. Ang mga abogado ng kanyang ina ay mas mabilis.
Ang kanilang mga galaw ay legal, nakabase sa mga papel na may selyo ng korte. Ang pera at kapangyarihan ni Bulan ay walang silbi laban sa isang sistemang kontrolado na ng kanyang ina. Naiwan silang dalawa sa walang lamang kwarto. Ang tanging tunog ay ang pag-iyak ni Laya na umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Nawala na si Dalisay. Ang pag-atake ay hindi pa tapos. Pagbalik nila sa hotel na tinutuluyan ni Laya, 2 pulis ang naghihintay sa lobby. "Miss Laya Malinaw?" Tanong ng isa. "Bakit?" Tanong ni Bulan. Ang boses ay pagod at puno ng galit. "May reklamo po ng pagnanakaw na isinampa laban sa kanya. Mula kay Miss Hiraya Magsaysay, may dala po kaming search warrant." Gumuho ang mundo ni Laya. Pagnanakaw? Nanginginig siyang sumunod sa mga pulis pabalik sa kanyang kwarto. Pinanood niya habang sinisiyasat ng mga ito ang kanyang iilang gamit. Isang bag ng damit, ang kupas na litrato ni Dalisay, ang kanyang rosaryo. At mula sa ilalim ng kanyang unan, inilabas ng isang pulis ang isang kumikinang na bagay, isang diamond necklace. Isang kwintas na alam ni Laya ay nagkakahalaga ng higit pa sa kaya niyang kitain sa buong buhay niya. Isang kwintas na hindi niya pa nakikita kailanman. "Hindi sa akin yan!" sigaw niya. "Isang patibong yan! Itinanim lang yan dyan!" Tumingin siya kay Bulan. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Bulan, maniwala ka sa akin." "Alam ko," bulong ni Bulan, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kawalan ng magawa. "Miss Malinaw, kailangan niyo po sumama sa amin sa presinto," sabi ng pulis habang inilalabas ang posas. Ang malamig na metal sa kanyang mga pulso ay ang huling dagok. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, dumaan siya sa tabi ni Bulan. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Laya ay hindi na umiiyak. Wala ng luha. Ang natira na lang ay isang malalim, nakabibinging tanong. Isang tanong na walang salita. Bakit? Bakit hinahayaan mong mangyari to? Sa loob ng presinto, ang lahat ay tila isang masamang panaginip. Ang pagkuha ng kanyang litrato, ang pagkuha ng kanyang fingerprints. At sa huli, ang pagtulak sa kanya, papasok sa isang selda. Isang malamig at madilim na selda. Ang tanging naririnig niya ay ang pagpatak ng tubig mula sa isang sirang gripo. Umupo siya sa matigas na semento, niyakap ang kanyang mga tuhod. Nasa isip niya ang kanyang mga anak. Si Dalisay, nasa kamay ng halimaw. Si Alab, nabubuhay sa isang kasinungalingan. Si Agos, puno ng galit sa kanya. At ang dalawa pa, sina Himpapawid at Sinag, na hindi man lang niya alam kung nasaan. 5 piraso ng kanyang puso, at lahat sila ay ipinagkait sa kanya. Napahawak siya sa kanyang tiyan, inaalala ang pakiramdam noong silang lahat ay ligtas pa sa loob niya. Isang panahon na hindi pa nababasag ang kanyang mga pangarap. Ngayon, ang lahat ay nawala. Ang kanyang mga anak, ang kanyang kalayaan, ang kanyang pangalan, ang kanyang pag-asa. Sa dilim ng kulungan, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang luha na hindi na para sa sakit, kundi para sa tuluyang pagsuko. Tapos na ang laban. Talo na siya. Pinanood ni Bulan ang police car na maglaho sa dilim ng gabi, dala-dala si Laya. Ang tanong sa mga mata nito, bago ito umalis, bakit hinahayaan mong mangyari to, ay isang nagbabagang bakal na tumatak sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Bulan ang nabali. Ang natitirang respeto, ang natitirang pag-aalinlangan, ang natitirang takot niya sa kanyang ina. Lahat ay naglaho, napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Tinalikuran niya ang lahat ng pagiging isang dakila. Ngayong gabi, isa lang siyang lalaking handang ibuwis ang lahat para sa katarungan. Ang unang tinawagan niya ay hindi isang abogado. Ito ay isang numero
na matagal nang nakatago sa kanyang lumang phone book. Si Attorney Danilo Dan Ramos, ang pinagkakatiwalaang abogado at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. 1 taong umalis sa kumpanya nang mamatay ang ama ni Bulan dahil hindi nito masikmura ang pamamalakad ni Doña Hiraya. "Tito Dan," sabi ni Bulan sa telepono, ang boses ay seryoso. "Kailangan ko ng tulong mo. Hindi bilang CEO ng Dakila Holdings, kundi bilang anak ni Ricardo Dakila." Nagkita sila sa isang lumang opisina sa Chinatown, malayo sa kislap ng Makati. Ikinuwento ni Bulan ang lahat, ang quintuplets, ang pagnanakaw kay Alab, ang paninira kay Laya. Nakikinig si Attorney Ramos, ang kanyang mukha ay hindi nagbabago, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting nag-aapoy sa galit na matagal nang natutulog. "Alam ko," sabi ng matandang abogado pagkatapos ng mahabang katahimikan. "Matagal ko nang hinala na may ginawang masama si Hiraya. Ang iyong ama, bago siya mamatay, may ibinilin siya sa akin. Isang itim na kahon na naglalaman ng mga dokumento. Sabi niya, ibigay ko lang sa'yo kapag handa ka nang maging mas matapang kaysa sa kanya." Kinuha ni Attorney Ramos ang isang susi mula sa kanyang drawer. Nasa isang safety deposit box, mga ebidensya ng financial crimes ng nanay mo. Mga paraan niya para ilabas ang pera ng kumpanya para sa kanyang mga pansariling proyekto. Ito ang sandata natin laban sa kanya. Handa ka na bang gamitin ito? Tumingin si Bulan sa susi. Ito ang kanyang pagpili, ang manatili sa isang trono na gawa sa kasinungalingan o wasakin ang lahat para itayo ang isang bagong pundasyon na gawa sa katotohanan. "Ilabas niyo ang lahat," sabi ni Bulan. Ang kanyang boses ay desidido. Lahat. Ang sumunod na araw ay isang lindol. Bago pa man sumikat ang araw, ang bawat major news outlet ay nakatanggap ng isang anonymous na email. Naglalaman ito ng mga kopya ng mga dokumento na nagpapakita ng malawakang corporate fraud, money laundering at tax evasion na direktang nag-uugnay kay Doña Hiraya Magsaysay. Pagpatak ng 9:00 ng umaga, ang balita ay sumabog. Dakila Prime Holdings, iniimbestigahan sa bilyon-bilyong pisong anomalya. Ang stock market ay nagpanik. Ang presyo ng shares ng Dakila Holdings ay bumagsak na parang isang bato na inihulog mula sa langit. Ang mga telepono sa mansyon ng mga Dakila ay walang tigil sa pagring mula sa mga galit na board members at investors. Ang imperyo ni Doña Hiraya ay nagsimulang gumuho. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may isa pang taong gumawa ng sariling desisyon. Si Ginhawa, ang yaya ni Laya, na pansamantalang pinatira ni Bulan sa isang ligtas na lugar, ay nanonood ng balita. Nakikita niya ang mukha ni Doña Hiraya sa TV at ang alaala ng pagmamalupit nito kay Laya ay bumalik. Ang kanyang takot ay napalitan ng tapang. Kinuha niya ang kanyang telepono. "Sir Bulan," sabi niya, umiiyak. Nakita ko po kung paano itinanim ng driver ni Doña Hiraya ang kwintas sa gamit ni Ate Laya noong isang araw. Pinagbantaan niya po ako na manahimik, pero handa na po akong sabihin ang lahat. Ang testimonya ni Ginhawa, kasama ng security footage mula sa hotel na nakuha ni Attorney Ramos, ay ang huling pako sa kabaong ng kaso laban kay Laya. Isang mabilis na mosyon ang isinampa sa korte. Sa loob ng kanyang selda, walang kamalay-malay si Laya sa digmaang nangyayari sa labas. Nakaupo lang siya, nakayakap sa kanyang mga tuhod, tila isang estatwang walang buhay. Narinig niya ang mga yabag na papalapit. Inangat niya ang kanyang tingin. Inaasahan ng isang gwardiya na magdadala ng kanyang kakaunting pagkain. Ngunit ang nakita niya ay si Attorney Ramos kasama ang hepe ng pulisya, Miss Laya Malinaw. Sabi ng hepe, ang boses ay puno ng paggalang. "Ang kaso laban sa iyo ay ibinasura na. May bagong ebidensya, may bagong testigo, malaya ka na."
Isang kalabog ng metal ang kanyang narinig. Ang pinto ng kanyang selda ay bumukas. Dahan-dahang tumayo si Laya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Humakbang siya palabas. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tila nakakasilaw. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Bulan. Walang salitang namagitan sa kanila. Naglakad si Laya palapit. Nang nasa harapan na niya si Bulan, hinawakan nito ang kanyang mga kamay. At sa pagkakataong ito, ang mga mata ni Laya ay hindi na nagtatanong. Ang mga ito ay nagsisimula ng magtiwala. Ang kanyang pagiging bilanggo ay tapos na. Ngunit ang kanyang laban ay hindi pa. Ang paglaya niya ay simula pa lamang ng mas malaking pagtutuos. Sa paglabas niya mula sa kadiliman ng presinto, ang kanyang puso ay hindi na puno ng pagsuko. Ito ay nagliliyab na sa isang bagong apoy. Isang apoy ng katarungan. Ang mansyon ng mga dakila. Ang parehong lugar kung saan gumuho ang mundo ni Laya ay ang lugar din kung saan siya babangon. Sa pagkakataong ito, pumasok siya sa malaking pinto, hindi bilang isang empleyado, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ina na handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Nasa kanyang tabi si Bulan, hindi na bilang tagapagmana ng imperyo, kundi bilang kakampi niya. Naabutan nila si Doña Hiraya sa library, ang parehong silid kung saan nagsimula ang lahat ng pagsabog. Ngunit ngayon, ang paligid ay hindi na kalmado. Nagkalat ang mga dokumento sa mesa. Ang kanyang mukha, na dating laging perpekto, ay bakas ang pagod at pagkatalo. Ang reyna ay nasa bingit ng pagbagsak ng kanyang kaharian. Nag-angat ito ng tingin nang pumasok sila. Walang gulat sa kanyang mga mata. Tila inaasahan na niya ang kanilang pagdating. "So, the circus has arrived," sabi nito. Ang boses ay puno ng pait. Tumingin ito kay Bulan. "You did this. You destroyed your own family, your own legacy. For her." Itinuro nito si Laya na may sukdulang pagkamuhi. "Hindi ko sinira ang pamilya," mariing sagot ni Bulan. "Isinisiwalat ko lang ang mga kasinungalingan na matagal mo nang itinayo. Ang pamilyang sinasabi mo, Mama, matagal mo nang sinira." Ngumisi si Doña Hiraya. "Pamilya? Legacy? Ano bang alam ng babaeng yan tungkol dyan? Isang hamak na basahan na biglang nangarap maging ginto." Sa pagkakataong yun, humakbang si Laya. Hindi na siya ang dating Laya na yumuyuko at umiiyak. Ang kanyang mga mata ay matatag. Ang kanyang tindig ay tuwid. "Nagkakamali po kayo," sabi ni Laya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpayanig sa buong silid. "Hindi po ako nangarap maging ginto. Dahil bago niyo pa man ako nakilala, mayroon na akong yaman na hinding-hindi ninyo kayang bilhin. 5 yaman, 5 anak." Napatitig si Doña Hiraya kay Laya, tila ngayon lang nakita ang tunay na lakas nito. "Hindi ko po kailangan ng pera ninyo," pagpapatuloy ni Laya. "Hindi ko kailangan ng pangalan ninyo. Ang kailangan ko lang ay ang mga anak ko. Ibalik niyo sila sa akin, si Dalisay, at sabihin niyo sa amin kung nasaan ang dalawa pa." Isang tawang walang saya ang kumawala sa bibig ni Doña Hiraya. Isang tawa na basag at puno ng sakit. "Ibalik? Sa tingin mo ba ganun lang kadali iyon? Ibinigay ko sa kanila ang buhay na hindi mo kayang ibigay. Isang buhay na walang gutom, walang hirap. Isang buhay na perpekto. Walang perpektong buhay kung wala ang isang ina." Sigaw ni Laya, ang kanyang kalmadong boses ay sa wakas ay nabasag ng emosyon. "Maaari niyo silang bihisan ng ginto, pakainin ng pinakamasasarap na pagkain, pero hinding-hindi niyo mapupunan ng butas sa puso nila na ako lang ang kayang pumuno." "Hindi mo naiintindihan," sigaw pabalik ni Doña Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nagsimula nang mamasa. "Hindi mo alam ang pakiramdam na ipagkait sa iyo ang sarili mong anak." Sa isang iglap, ang imahe ng isang malupit na reyna ay naglaho, at ang nakita nila ay isang babaeng nasasaktan.
Bago pa ang ama ni Bulan, meron akong minahal, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Isang simpleng lalaki, isang pintor. Nagbunga ang pagmamahalan namin. Ngunit para sa pamilya ko, isa siyang iskandalo. Ipinaglayo nila kami at ang anak ko, kinuha nila siya sa akin pagkapanganak ko pa lang. Pinalaki siya sa Amerika na hindi man lang alam na nag-exist ako. Iyon ang ginawa nila sa akin. Tumingin siya kay Bulan. Ang mga mata ay puno ng luha. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi mangyayari sa pamilya ko ang nangyari sa akin. Hinding-hindi mararanasan ng apo ko ang kahihiyan ng kahirapan. Kaya ginawa ko ang lahat. Lahat. Ang pag-amin ay isang nakakabinging katahimikan sa silid. Sa wakas, naiintindihan na nila. Ang lahat ng kanyang kalupitan ay nag-ugat hindi sa kasakiman, kundi sa isang malalim at nasirang pag-ibig. Isang bihag ng sarili niyang masakit na nakaraan. Nanghihinang napaupo si Doña Hiraya sa kanyang silya. Tumingin siya sa kawalan. Tila sumusuko na kinuha niya ang isang lumang leather-bound na journal. Mula sa isang drawer, inihagis niya ito sa mesa. Nandyan, sabi niya sa isang pagod na boses. Nandyan ang lahat. Ang mga pangalan, ang mga address, ang pamilyang kumupkop sa 2 bata. Mga malalayong kamag-anak sa probinsya na may malaking utang na loob sa akin. Sila na ang bumuhay kinahimpapawid at sinag. Sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig, papalapit, palakas. Ang huling nota sa pagbagsak ng isang reyna. Tumayo si Bulan, lumapit sa ina, hindi na may galit kundi may halong awa. Dumating ang mga pulis kasama si Attorney Ramos. Formal nilang binasa ang mga karapatan ni Doña Hiraya. Habang isinasakay siya, napahinto ito sa tapat ni Laya. Walang paghingi ng tawad, walang pagsisisi. Tumingin lang ito ng diretso sa mga mata ni Laya. At sa isang boses na halos pabulong, sinabi nito ang mga salitang hindi inaasahan ni Laya. Ingatan mo sila. At pagkatapos, tumalikod na ito at nagpatangay sa mga pulis. Ang babaeng nagtayo ng isang imperyo para protektahan ang kanyang pamilya sa maling paraan ay sa wakas ay sumuko na. Naiwan si Laya at Bulan sa library sa gitna ng gumuhong kaharian. Hawak ni Laya ang journal, ang huling piraso ng puzzle, ang susi sa pagbuo muli ng kanyang pamilya. Ang digmaan ay tapos na. Ang paghilom ay magsisimula pa lang. Ang unang reunion ay tahimik at puno ng pag-aalinlangan. Sa isang pribadong silid sa ospital, muling pinagsama si Dalisay, na ngayon ay nasa legal na kustodiyana ni Laya at si Alab. Sa simula, nagkatinginan lang ang 2 bata. Tila hindi makapaniwala na mayroon silang isang perpektong salamin. Si Agos ay nasa isang sulok, nakatanaw lang. Ang pader ng galit ay hindi pa tuluyang gumuho. Kamukha mo ko, ang unang salitang binitawan ni Alab na may halong pagkamangha. Mas gwapo ako, sagot ni Dalisay, na may kasamang isang maliit na ngiti. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, narinig ni Laya ang tunog ng isang tunay na halakhak mula sa kanyang anak. Ang paghahanap sa 2 pang nawawala ay hindi naging mahirap. Ang journal ni Doña Hiraya ay detalyado. Dinala sila nito sa isang simpleng bahay sa isang tahimik na probinsya sa Laguna. Isang pamilyang mangingisda ang kumupkop sa 2 bata. Hindi sila mayaman, ngunit ang kanilang tahanan ay puno ng pagmamahal. Unang lumabas si Himpapawid, isang batang lalaki na may malalamlam na mga mata, mahiyain ngunit may ngiting nagbibigay liwanag. Kasunod niya si Sinag, isang batang babae, ang kaisa-isang babae sa 5 na may tapang at sigla sa kanyang kilos. Agad na nagtanong kung sino sila. Walang naging sigawan, walang naging pagtatakwil, tanging mga tanong, pagkalito, at isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Ang kumupkop sa kanila, sa utos ni Doña Hiraya, ay sinabing sila ay mga ulila. Ngunit nang makita nila si Laya,
Nang makita nila ang kanilang mga sariling muka sa mukha ni na Alab at Dalisay, ang katotohanan ay naging mas malinaw pa sa sikat ng araw. Ang unang gabi na silang lahat ay nasa iisang bubong, sa isang malaking bahay na inupahan ni Bulan, malapit sa dalampasigan, malayo sa gulo ng syudad, ay puno ng awkward na katahimikan. 5 silang magkakapatid, ngunit mga estranghero sa isa't isa. Si Laya at Bulan ay hindi sila pinilit. Hinayaan lang nila silang mag-obserba sa isa't isa. Hinayaan nilang ang dugo ang magsalita para sa kanila. At dahan-dahan, ito nga ang nangyari. Nagsimula sa isang laruan na ibinahagi ni Alab kay Himpapawid. Sinundan ng isang kwento na ibinahagi ni Sinag kay Dalisay. At ang pinakamahalagang sandali, nang si Dalisay ay biglang inubo. Si Agos, ang batang puno ng galit, ang unang lumapit at nag-abot ng isang basong tubig. Sa kilos na yon, ang unang lamat sa pader ng kanyang puso ay lumitaw. Ilang linggo ang lumipas. Ang operasyon sa puso ni Dalisay ay naging matagumpay. Ang donor ng bone marrow, si Agos, ang pagdudugtong ng kanilang dugo ay naging tulay din sa pagdudugtong ng kanilang mga puso. Isang hapon, habang naglalakad, sina Laya at Bulan sa dalampasigan, pinapanood ang 5 nilang anak na nagtatakbuhan at naghaharutan sa buhangin. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanila. Ang mga tawa ng mga bata ay ang musika na naghilom sa lahat ng kanilang sugat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Bulan. Sabi ni Laya, ang mga mata ay nakatuon sa mga anak. Hinawakan ni Bulan ang kanyang kamay. Huwag, Laya. Ako dapat ang humingi ng tawad habang buhay. Ang lahat ng ito, kasalanan ng pamilya ko. Ang tanging magagawa ko ay gugulin ang natitirang buhay ko para itama ito. Tumingin si Laya sa kanya at sa unang pagkakataon, ang nakita niya ay hindi na ang CEO o ang anak ni Doña Hiraya. Ang nakita niya ay isang ama, isang kasama, isang taong, katulad niya, ay natutong magmahal ng walang kondisyon. Makalipas ang 2 taon, isang malaking gusali ang pinasinayaan. Sa harapan nito, isang malaking arko na may nakasulat na 5 Bituin Foundation, a home for separated families. Sa loob, si Laya, na ngayon ay may kumpiyansa at sigla, ang nagbibigay ng pambungad na pananalita. Si Bulan ay nasa kanyang tabi, nakangiti. Ang Dakila Prime Holdings ay dumaan sa malaking pagbabago. Si Bulan, kasama ang tulong ni Attorney Ramos, ay nilinis ito mula sa korupsyon. Ang malaking bahagi ng yaman ng mga dakila ay inilagay sa pundasyong ito, na naglalayong tulungan ang mga batang nawalay sa kanilang mga pamilya. Sa audience, 5 teenager na ngayon ang masayang nanonood. Si Alab ang leader, si Dalisay ang mahinahon at malusog na, si Agos na ngayon ay ngumingiti na ang tagapagtanggol, si Himpapawid ang malambing na artist, at si Sinag ang matapang at matalinong nangangarap maging abogado. Sila ay magkakaiba, ngunit kapag magkakasama, sila ay buo. Minsan, binibisita nila si Doña Hiraya sa kulungan. Hindi pa ito humihingi ng tawad, ngunit sa kanyang mga mata, nakikita nila ang isang uri ng pagsisisi at kapayapaan, lalo na kapag kinukwentuhan siya ng mga apo tungkol sa kanilang mga pangarap. Pagkatapos ng seremonya, habang papalubog ang araw, tumayo si Laya sa may bintana, tanaw ang syudad. Niyakap siya ni Bulan mula sa likuran. Masaya ka ba? Tanong ni Bulan. Ngumiti si Laya, isang ngiting abot langit. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Inalala ang lahat ng sakit, lahat ng luha. Ang bawat isa ay may katumbas na halaga. Buo, sagot niya. Sa wakas, buo na ulit ako. Tumingin siya sa langit, kung saan ang mga unang bituin ay nagsisimula ng kumislap. Hindi na niya kailangang mangarap, dahil ang 5 pinakamaliwanag na bituin sa kanyang kalawakan
ay nasa tabi na niya, ligtas at nag-aalab. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa yaman o dugo lamang, kundi sa pagmamahal na kayang maghilom, magpatawad at magbuo muli. Ipinapakita nito na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, ang liwanag ng pag-asa at ang walang katumbas na lakas ng pagmamahal ng isang ina ay sapat na para hanapin ang daan pauwi. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Nalaya, Bulan, at ng kanilang 5 bituin. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon at aral ang kanilang paglalakbay. Ano pong masasabi ninyo sa kanilang kwento? At anong uri naman ng kwento ng pag-ibig ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!